Hello mga ka-ugs! Today gagawa tayo ng burnt bus cheesecake na pang negosyo. Iba ang recipe na ito kaysa sa previous recipe natin ng burnt bus cheesecake. Mas lalo itong pinasarap. Tuturuan ko rin kayo gumawa ng strawberry toppings at blueberry. Mas makakatipid ka kung gagawa ka ng toppings from scratch. Kaya naman tara! Una, syempre, magka-crush muna tayo ng graham cracker. Pwede kang gumamit dito ng Marie. Kailangan lang natin ng 150 grams ng cracker. Or digestive biscuit. Ayan, pinadaan natin to sa food processor para magiling ng husto. Magme-melt lang tayo ng unsalted butter, 75 to 100 grams. Pagkatapos ito, i-combine lang natin siya sa ating crushed graham or digestive biscuit. Haluin lang natin ito ng kanang kamay. Pagkatapos, kailangan ang texture nito ay parang wet sand. Kakailanganin natin dito ng 6 hanggang 8 baking pan na 4 inches. Pagkatapos ilalagay na natin ating base sa ating mga pan. Press lang natin to ng kutsara and then set aside. Sa ating mixing bowl, maglagay tayo ng 500 grams room temperature cream cheese at 3/4 cup na sugar. Mix lang natin ito hanggang sa maging smooth and then add 250 ml of all-purpose cream, 1 teaspoon of vanilla emulco and half teaspoon of lemon emulco, 4 beaten eggs. Large egg yung ginamit natin. Tapos binati ko na bago ko na siya ilagay. Combine and mix lang natin siya and then sasalain natin ito para mas pino yung ating cheesecake. Pag nasala na, ilalagay na natin ito sa ating pan. 1 and 1/2 cup yung nilagay natin na mixture. At pagkatapos nito, ibibake na natin siya sa 230 degrees Celsius. Preheated oven ng 20 to 30 minutes hanggang sa maging brown na yung ibabaw. Then habang binibake natin, gawa na tayo ng strawberry and blueberry topping. Gumamit lang ako dito ng frozen strawberries, 500 grams yan, and then 500 grams din yung ginamit natin na blueberry. Nilagay ko lang yan sa ating saucepan. So, tinapon ko yung pinaka-syrup niya sa ating strawberry kasi mas magtutubig to maya-maya. Naglagay lang ako rito ng 1/2 cup na sugar. 1/2 cup lang yan dahil 1/4 lang yung takalan natin. So, naglagay pa ako rito ng isang slice ng ginger para mas mag-balance yung lasa ng ating strawberry topping. And then, meron siyang konting spice. Try nyo rin. Naglagay rin ako ng 1 teaspoon of lemon juice. And then, hinalo ko lang to hanggang maluto. Kapag naluto na yung pinaka-strawberry, mga 10 to 15 minutes, palaputan nyo lang siya ng slurry. 2 tablespoon ng tubig at 2 tablespoon ng cornstarch yung pampalapot natin or slurry. So, niluto ko naman yung ating blueberry. Nasa 100 plus lang yung ating blueberry. 112 yata yung strawberry. Ganon din yung ginawa ko. Naglagay lang ako ng 1/2 cup ng sugar, 1 teaspoon of lemon juice. Hindi ko na tinapon yung syrup ng ating blueberry dahil kaunti naman. Make sure na bago nyo palaputan yung ating blueberry, tikman nyo muna siya kung luto na yung pinaka-fruits or blueberries. Dahil minsan matagal tumaluto. Mga 10 to 15 minutes bago ko pinalaputan. Madami yung magagawa or malalagyan nito kaya make sure na marami yung gagawin nyo na cheesecake. Magagamit nyo pa siya kaya ilagay nyo lang siya sa chiller kapag hindi nyo gagamitin. Make sure na properly stored yung inyong mga toppings para hindi siya madaling masira. Let this cool bago natin ilagay sa ating mga cheesecake. And then ito na yung ating ito na ang ating nagmamagandang burnt bus cheesecake. Pwede kayong gumawa ng mas malaki. Hindi na ako naglagay ng flour or cornstarch sa mixture ng cheesecake dahil tignan nyo naman madali siyang tanggalin at hindi siya ganoon kalata. Rest lang natin ito 1 to 2 hours bago nyo lagyan ng topping and then makikita nyo nag-set naman siya. Mas maganda kung lulukutin nyo yung inyong paper bago nyo ilagay sa yung cheesecake. At ayan na nga, nilagay ko na rin siya sa ating box. Ayan, pag dumidikit siya sa pan, i-scrape nyo lang yung gilid. And then, naglagay ako ng 1/4 cup na topping. O diba, ang ganda ng ating packaging. Kung gusto niyo ng ating packaging, nasa comment section. Then, lagyan nyo lang siya ng gold flakes sa ibabaw ng topping para mas magandang tignan. Pero wag nyong kakainin kasi hindi siya edible. Pang design lang. At ganun lang kadali. Mag-follow lang kung may natutunan kayo para sa mas marami pang recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap.